So ngayon nga ay magluluto tayo ng chicken adobo alami. Ito nga ay niready na natin yung kawali na mayroong konting mantika. Pagkatapos niyan ay nilagay natin yung bawang para sa ating pag-isa pang-isa. Alam naman natin mga Pilipino na kapag may bawang, sibuyas, luya, adobo yung lulutuin. Ito yung ginisa na natin. Medyo nabatok yung yung bawang kasi ang lakas ng apoy, pero binawasan ko na yung apoy dyan. Pagkatapos nyan ay nilunod ko na yung marinate kong manok na merong suka at saka toyo. So nilagyan ng asin. Pagkatapos lagyan ng yellow, alam nyo na yan, kung Pilipino ka, alam mo yan, magic sarap. Pagkatapos ay nilagay yung tanglad, pampawala ng langsa at para maging mabango. Then, halu-haluin hanggang sa mapagod ka, syempre, joke lang. So, halu-haluin lamang para at least ma-mix lahat ng mga ingredients sa manok. Pagkatapos nyan, halu-haluin na mabuti para manuot yung lasa, yung aroma ng mga ingredients sa manok. Pagkatapos nyan ay hindi pa tapos. Galugay Japon. So pagkatapos nyan ay tatakpan natin para magisa sa kanyang sariling mantika. Pagkatapos ay buksan. So makikita ninyo, yan yung mantika ng manok. Pangalawang bukas, part 2. Hahaluin lang hanggang sa ma-mix na ng mabuti. So makikita natin yan yung mantika ng manok talaga. Kaya konti lang yung nilagay kong mantika kasi alam ko na kapag 45 days yung ginamit mong manok, kasi iba yung native na manok kapag ginawa mong adobo kaysa sa 45 days. Ang 45 days alam naman natin na marami siyang mantika. Ito yung estewitis. Estewitis tawag namin dito. So nilagyan ko siya ng konting tubig kasi requested ng pamangkin ko na lagyan siya ng konting sabaw kasi masarap para sa akin. Masarap ang adobong merong sabaw na pwede mo ihalo sa kanin. Pero depende yon sa gusto ng iba. Yung iba kasi gusto nila walang sabaw. Ito na yung nilagay ko na yung estewitis na nilagay ko sa tubig at piniga para at least lumabas yung kulay niya, at nilagay ko dito para at least yung adobo natin meron siyang kulay ba, kasi kung minsan alam naman natin na yung kulay talaga makaka-attract ng attention natin. So masasabi nating masarap kasi base sa kulay nito na nakakakuha ng attention natin. So dadagdagan natin yan ng dahon ng laurel para mas masarap. So ito na, nakikita na natin na kumukulo na talaga yung niluluto natin. So hahaluin natin yan para at least yung nasa itaas ay lumipat sa ibaba or ma-mix talaga, at para lahat merong kulay. Kasi mas masarap kapag niluto talaga yung yung estewitis or estewetis. Etswete yung tawag sa iba, hindi ko alam kung anong tawag sa iba, pero dito sa amin ang tawag dito ay estewitis. So minsan niluluto nila yung estewitis bago nila nilalagay or para at least ready na. So nilagyan ko siya ng asukal para at least matamis, kasi alam ko naman yung mga pamangkin ko kahit na ako gusto ko yung matamis na adobo. So nilagyan ko lang siya ng konti kasi para hindi siya maging chocolate. At syempre para hindi maglasang candy na matamis. Yung konti lang na umaagaw lang yung alat, tamis, asim, parang ganun. Yun yung nagugustuhan ko sa adobo. So halo ko lang dito. Pagkatapos ay tatakpan natin at maghintay ng ilang minuto. Charan! Ito na yung ating adobo. Makikita ninyo na ang natitira lamang dito ay yung mantika niya talaga, kasi
Kapag ang mantika na lang yung natitira, ibig sabihin na-absorb na ng manok yung nilagay nating tubig at nanuot na talaga yung ingredients sa manok. So, ang natira na lamang ay yung mantika ng manok. So, ito na yung adobo natin, guys. Makita ninyo na napakasarap yan. Manamis-namis, masarap ipares sa mainit na kanin o di kaya sa bahaw. So, ito yung ating simpleng adobo pero masarap. At ililipat na natin siya sa lagayan. So, kumuha na ng kanin at tayo na'y kakain. So, thank you for watching, guys. I hope nag-enjoy kayo sa panonood. Thank you. Bye-bye!